baka fraud daw or merong suspected fraud na nangyari doon sa card niya. Come back sa ating vlog. So ngayon guys, samahan natin si Edsel. Magpapamekaniko kami kasi may nararamdaman kami doon sa sasakyan niya. Pag pumapreno siya, medyo gumaganon, kumakadyot siya ng konti. So nasuspect siya namin na yung brake rotor tsaka brake pads niya yung problema. So ayan, pupunta tayo sa mekaniko sa may bandang south. Doon na lang tayo kaysa sa mga shop malls. Ayan guys, so 1 hour away kami doon sa mekaniko. Tingnan natin kung tama yung suspension natin. Pinagbabili na kami ng ng brake pads tsaka brake rotors. Pinabili ko na sa Edsel para pag pumunta kami doon, diretso nakabit kung sakasakaling yun man. Para minsan man. Kung gusto nyo makatipid sa mekaniko, kasi dito sa Canada guys, sobrang mahal ng labor. Mas mahal ang labor kaysa sa parts. So kung gusto nyo makatipid, maghanap kayo ng reliable na mekaniko na either meron sariling shop or alam mo yun, yung nag-freelance lang. Basta yung yung matino naman, wag naman yung kung sino-sino lang yan. Ito nahanap namin sina Bruce. Hindi sila Pilipino pero magaling sila. So nirecommend lang kami nila Kuya Rowel dati kina Bruce. Kasi nga yun nga, mura. Tapos very knowledgeable talaga sila sa mga sasakyan. Sabihin mo nga lang sa kanila yung model ng sasakyan tsaka ng year. Alam na nila yung mga common problems. Kumbaga itong kay Edsel dati, hindi pa nila nakikita. Alam na nila yung common problems kasi nga updated sila dun sa mga tawag dun? May binabasa sila mga magazines, vlogs, ganyan na ina-update sila sa mga common issues ng mga sasakyan. So yun, ever since doon na kami pumupunta. Yung sasakyan dating binili namin, yung Everest, doon din namin pinagawa yung brake pads, brake rotors, tsaka yung tawag doon, yung ball bearing. Kaya alam ko na brake pads tsaka brake rotors to kasi same symptoms nung pinagawa ko dati. Pag preneno mo, alam mo parang kumakadyot siyang ganun. So ibig sabihin warp, sabi ni Bruce, warp daw yung rotors nun, kaya ganun yung itsura. Kaya siya medyo kumakadyot-kadyot. Ito yung sasakyan ni Edsel. Ano year to, Sal? 2013 na Dodge. Maganda naman, reliable. Yun lang nung winter hindi umandar. Yung baterya medyo mahina. So trinay namin ginamper. Mali naman yung pag-jumper namin. Hindi namin agad ni YouTube. Yung negative tsaka positive nalagay namin sa isang positive lang. Ewan ko, siguro na short yung baterya. Ayaw na yung baterya. So akala namin dead bad na. Bumili kami ng bagong baterya. Nung bumili naman kami ng bagong baterya, umandar naman fortunately. Pero nung pina-check ni Edsel yung baterya sa Canadian Tire, buhay na buhay yung baterya. Asan yung baterya mo? Sa likod? Yan, di na niya binalik. Diba, dito kasi sa Canada, yung mga baterya na yun, meron silang deposit, kung tawagin nila core. So pag binalik mo yun, babalik nila yung $20 deposit mo. Since 100% pa naman yung life ng baterya ni Edsel, di na niya binalik. Gamitin na lang niya pag magamit pa niya next time. Goods naman na yung baterya niya, bago, brand new. Kaya yan. Yun yung problema pag DIY late na namin chinek sa YouTube kung paano i-jumpstart. Kasi magkaiba yung sa jumpstart kasi nga to, yung positive niya, meron itong sasakyan Edsel, meron nang nakalabas. Tapos yung nakalabas na ganun, may dalawang bolt siya, magkaibang kulay, red tsaka black. So nag-assume kami na positive negative yun. Hindi pala ganun siya nag-work. Yung isa pala dapat sa ground, sa body. Ayun. Na-short tuloy yung niya, baterya niya. Pero anyway, all goods. Ito, brakes naman ang problema. So yan guys, habang nagkukwentuhan pala kami ni Edsel, tawag dito, ito tip na rin sa inyo, lesson na rin, pati sa akin actually. Sa lahat, lesson na sa lahat. Sana may matutunan kayo dito, Yung nung kahapon, yung credit card daw ni Edsel, ginamit niya sa isang store. Tapos hindi niya alam kung nahulog niya or naiwan niya or kung anong nangyari. Pero anyway, long story short, wala sa kanya yung credit card niya. And hindi niya yon napansin hanggang nag-text yung credit card company niya. So daw, ang nangyari, parang ewan ko kung may nakapulot or may basta may gumamit ng credit card niya 4 na beses ata or 5 beses. Nasa $400 yung total na nakaskas. So una, nagkaskas siya sa
gasolinahan, $50, tapos siguro trinay lang niya, nung tinap niya, nag-go through, tapos pumunta ulit siya sa kabilang gasolinahan, naglagay siya ng 100. So from there, alam natin na malaking sasakyan niya, di ba? Or baka dalawang sasakyan niya. Pero ang natangahan lang nung gumamit din, ginamit niya doon sa secured locations like gasolinahan, ganyan, or sa mga stores, kasi matatrack daw nila yon. So yun, tapos after nun pumunta pa siyang Walmart and Sobeys. So napansin na lang daw ni Edsel na wala yung credit card niya nung nag-text daw yung credit card company niya saying na baka fraud daw or merong suspected fraud na nangyari doon sa card niya. So meron siyang na-receive na parang is this you or something daw, kailangan mo mag-reply ng yes or no. Pag sinabi mong no, i-automatic block na daw nila yun. Hindi ko alam na may ganong feature kasi sa akin walang ganong feature. So sa mga nandito sa Canada, siguro i-try nyong i-contact yung provider ninyo kung merong ganong feature na auto, ano tawag siguro doon, maka auto fraud detection something, para at least ma-detect nyo kung merong unusual activities yung credit card ninyo. Yung credit card ni Edsel hindi niya masyadong ginagamit yun, tas biglang, di ba, parang multiple occasions na gamit siya. So yun, nag-text daw, kaya niya nalaman and na-block. Yun nga, nung nakauwi na daw si Edsel, chinek niya yung credit card history niya, meron nga, yun nga, na-confirm niya na may mga pending transaction. So kailan ka tumawag? Kailan ka tumawag sa credit card? Tata. Ngayon, so nangyari yun kahapon guys, tumawag daw si Edsel kanina para sabihin, tapos ang sabi sa kanya i-dispute. Tapos pag din-dispute, yun, i-dispute daw. Pero ang kwento niya sa akin kanina, pag din-dispute, iti-trace daw nila kung sino yung gumamit or yung sinong gumawa, yun, i-identify nila yon. Tapos papadalan daw nila ng sulat para sa kanya i-charge yung mga ginastos niya. So ganun, ewan ko kung paano siya mag-workout, kung talagang ma-dispute, matatanggal dun sa credit card balance niya or what. Balitaan ko kayo kung anong mangyayari later on. Pero kasi di ba, sa mga may credit card diyan, din tawag dito, obligation din natin na i-keep yung credit card talaga natin, i-secure natin siya. Di ba nga sa atin sa Pinas, di ba, pinakaingat-ingatan natin yung CVV, kasi pag nakuha yung CVV, pwedeng gamitin yung credit card ninyo online, kasi di ba yun lang naman yung kailangan online. Tapos OTP pa, minsan may nabubudol na kunwari tumatawag from the company, yun pala scammer na yung gumagamit or fraudster na yung gumagamit, so nabibigay yung OTP. Sa mga ganung cases kasi, di ba, may mga instances na sinasabi ng credit card company na labas na sila doon kasi nga it's your fault, so may negligence ka sa part mo. Kaya same din sa pag-secure natin ng credit card, make sure natin guys na meron tayong layered security. Sa akin ganitong ginagamit ko, pakita ko lang kasi to, kung may mga skimmer device or alam mo yun, RFID na checking, ito nabablock niya yung mga yung mga device na yun, so hindi nila makukuha yung magnet strip nung nung credit cards ko inside this one. Very effective to kasi pati nga yung yung remote ko, pag magkatabi tong remote ko tsaka itong wallet na to, hindi lumalabas yung signal ng remote. So kahit unlock ako ng unlock sa remote ko, pag magkatabi sila, nahirapan na i-unlock yung sasakyan. So kailangan ko muna siyang alisin, paghiwalayin ko sila muna bago ko ma-unlock. So that's one way to secure it. And of course, yun nga, yung kanina, yung fraud detection, tawagan nyo yung kasi ako tatawag na ako bukas or i-check ko na yung sa online application namin para makita ko kung meron na kaming ganong feature sa mga credit cards namin, para at least safety din. Kasi kung hindi nag-text yun daw kay Edsel, hindi nyo malalaman, di ba? Pag matagal mo nang hindi nalaman, malay mo kung magkano na, baka sinagad-sagad na yung credit limit mo. So yun, ingat lang sa may mga credit card, secure niyo yun, wag nyong hayaang mawala sa inyo. Sabi ko nga sa kanya kanina, secure it with your life. Kumbaga, lalo pag mataas ang credit limit mo, di ba? Dito pa man din sa Canada, ang daling magpataas ng credit limit, kaya dali-daling umutang. Ingat-ingat lang. Yan, nararamdaman nyo ba yung nagpa-pulse yung sasakyan ni Edsel? Gumaganon, nagpipreno siya. So malapit-lapit na kami dun sa mekaniko. Tignan natin kung paano niya gagawin and kung gaano niya katagal gawin. At importante, kung magkano yung magagastos niya sa pagpalit ng brake rotors, brake pads, harap at likod. Okay. Ayan guys, andito na kami sa mekaniko. Yan, ito yung bahay niya. Antayin na lang namin siyang mag-open.
Kasi guys, ano siya, backdoor garage lang, registered mechanic naman siya. Tsaka registered yung business din niya. So, yun. Pero backyard lang siya. Kaya, hindi ganun kataas yung presyo niya. Alam ko, $50 per hour siya eh. So, yan. Hopefully, matapos niya sa estimate niya. I think sinabi niya sa akin mga 2 hours to 3 hours siya. So, around $100 to $150 siya. So, yan. Nagbubukas na siya ng garahe. So lalabas lang niya isang sasakyan, tapos na niya yon, tapos kami naman. How's everything going? Oh, full pack? No, somebody tried to steal it. Oh, Right? I got it all back together. There's only one problem. yeah, Now that I've got it back together, yeah. the security system has shut down and I can't start the vehicle. I can't move it. Holy cow. So I have to get it reprogrammed tomorrow. Okay. And I didn't have your phone number written yeah, down, right? And That's fine. And all I get is private listing, private listing, private listing, private listing, private listing. Who the hell is Edwin here? So which one is it? Yeah. Which one That's is it? fine. We Yeah. can just come back probably tomorrow. Or Yeah, Saturday. just give me a phone call tomorrow. Tomorrow. Yeah. Yeah, we can do it tomorrow. Yeah. It's fine. It's not your fault though. Yeah, I mean, if you look right now, right? And you tried to contact me, but Yeah, I'm going like, what the fuck? So as you can see, oh, they tried to steal it, they tried stealing it. hotwire it or something. Oh, they busted the door on the other side. They drilled out the lock, Oh my. right? Because it was a diesel. Yeah. Right? They didn't touch the other truck. That's the newer ones of these. It's because this is the diesel. And They want yeah. diesel better. Oh, they want the diesel for parts, Oh yeah. right? Because they can tell that send this to the Philippines. Yeah. They can send it Part to it out, India. yeah. They can send it to Russia. Whenever they wanted to. So yan guys, unfortunately yan nga. Nakita niyo naman, narinig niyo naman kanina. Meron yung sasakyan doon na hindi mailabas. Natapos na ni Bruce pero hindi niya mailabas. So hindi kami makapasok doon sa bahay niya. So hindi kami matatapos ngayon. So bukas na lang daw ulit. Unfortunately, gagamitin ata nila Edsel tong sasakyan bukas. Pero ngayon ko, titingin kami ng ibang mekaniko. Nag-message na ako sa kaibigan kong isang mekaniko doon na pinay. Hopefully available siya at mapuntahan namin siya. So yan, yun lang. Ano kasi, unfortunately kasi si Bruce nga, ano siya tawag doon? Old school. Yung cellphone niya, alam niyo yung flip, tas hindi naka-save yung number ko doon, hindi niya ako matawagan. Gusto niya akong tawagan daw kanina para sabihin sana na yun nga, hindi niya mailabas yung sasakyan. Hindi niya magawa. Ayun, at least andito na kami. Tas wala. Ngayon tayo kina Kuya Chubbs, Mark Velasco. Ano yan, Pilipino, dating nakatrabaho ko siya sa Canadian Tire, mekaniko siya. So ngayon, may sarili na siyang mini talyer. So punta natin doon, papalit tayo ng brake pads tsaka brake rotors. Na-confirm natin kanina na yung problema talaga niya brake pads tsaka brake rotor. Kasi tinanong ko yung isang mekaniko namin, si Bruce, kung nagpa-pulse na ganun pag nagbe-brake ka, sabi niya warp daw yung brake rotor. Silagay ko mamaya yung usapan namin dito para at least marinig nyo kung paano niya sinabi. So yun, tinawagan ko si Kuya Chubbs. Buti na lang available din sila kasi kailangan na nila Edsel tong sasakyan bukas may pupuntahan sila. Kaya kailangan magawa na. So yun guys, nandito kami sa Princess Auto. Bili lang kami ng brake cleaner tsaka steel brush. Yan. Dito sa Princess Auto guys, pag may mga kailangan kayo, hindi lang siya pang automotives, no? Para sa lahat to, may mga surplus sila dyan, may mga trailers all season. So mura dito yung mga bilihin kumpara sa ibang mga stores. Yan, nakakuha na tayo ng brake cleaner guys. Bibili lang tayo ng steel brush tsaka towel. Hanap lang tayo saglit guys. Ang dami din nilang mga dito. Pag gusto nyo mga murang pyesa, tools, dito kayo pupunta. Hindi ka na steel brush. Yan, so inabot na kami ng gabi ni Edsel, alas 8 na mahigit. Anong oras na ba? 8:56 na pala, mag alas 9 na. Magsisimula pa lang kami. Yan, medyo gabi na. Pero maliwanag pa rin yan guys. Lalo na pag nag-July yan. Alas 10 maliwanag pa yan. Yan, sinasabi ko sa inyo si Kuya Chubbs. Kuya Chubbs, paano ka nila makakontakt pag Tawagan ka lang nila. Tawagan lang nila ako? Oo. Yeah, busy man yan busy man. Yan ang titira sa natin ngayon. Sa brakes natin. Sa liwar mo, Jikwan. Yay, brakes mo. Bali, handa na tayo. Okay na yung mga brakes natin dyan,
Ito, kabila. Ano. Di ba? Yan. Kakabit na lang. Bilis na lang siguro to. Mga ilang oras to kaya, Chabs? 30 minutes. Wow, yus 30 to 45 lang? Bilis Basta kompleto gamit. Feeling ko kompleto naman to eh. Sana. Canadian Tire. Yan. Yan yung sasakyan ni Edsel, Edsel. Medyo malamig-lamig na. Handbrake na ako. Sel, handbrake, Sel. Handbrake. Naka-handbrakean? Double check. Yan. Lapit lang din pala sila dito sa amin. Sa, ano lang din to, Tarawood area lang din. Nalamig ka tayo. Lolong drive yan bukas eh. Fortunately, hindi ko na siya masasama hanggang matapos kasi kailangan ko na umuwi. May gagawin pa tayo. Baka iwan ko na siya mamaya. Magpaalam lang ako kay Kuya Chubbs. Kaya si Kuya Chubbs, Mark Velasco, hanapin nyo lang sa Facebook niya kung gusto nyo magpagawa dito yan sa Calgary, guys. Northeast area. So, kung gusto nyo magpagawa, mura lang ang tingin niya. Yan. Shoutout daw kay Kuya. Napaka nyo kaya? Jed. Ayan, shoutout kay Kuya Jed. Kaibigan mo si Kuya Mark. Oh, si Chabsy. Ayan, kaibigan ni Kuya Mark. Yan. Ay, nako. Pasensya na sa lamig magulong garage. Ay, nako. Hindi garahe Kuya pag di magulo, di ba? Kaya pa ba yun? Timing date lang yung Yan, nakauwi na ako. Iniwan ko na si Edsel doon kasi, kailangan nating halagaan si Madam. Kaya ka lang, babe? Masama pa rin yung pakiramdam niya. Pa-check up kami kanina. Binigyan lang siya ng pills ulit. Ewan ko. Sabi ano lang. Ano sabi? Yung ganito. Stress. Yung sa muscles daw dito dito. Tension something ata yun. Basta yun. Tension headache something. Yun daw yung nagkukos. Pero hindi kami sure kasi yun nga. Taas ng lagnat niya. Nasa 38 siya. Something. Yung temperature pa namin hindi pa ganun ka-accurate. Minsan pag tututok mo 36 tas 37 tas 38. So hindi namin sure. Kaya na lang. Aplos na lang. Anyway, so yun lang guys. Magiging nurse muna ako for today's video. Charot. Ayan. So papakainin ko lang si Dayan and yun, lagan ko lang siya hanggang makatulog. Sana maging okay ka na, babe. So yun guys, thank you so much for watching again. This is Edwin from Dre's Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused sa mga goals. So, see you sa next vlog. Bye bye.